Paalala bago manood, ito ay isang video na pinagsama-sama mula sa nobela, kaya't magpupokus ito sa mga kapanapanabik na pangyayari sa kwento. Ang mga imahe ay para lamang sa paglalarawan. Maligayang panonood! Kung nagustuhan niyo, paki-like, subscribe sa channel, at share ng video para suportahan ako. Isang malakas na pagbagsak ang umalingaw nang magbanggaan ang espada at ang mga spirit weapon ng apat na elder. Ang mga spirit weapon nilang apat ay nagkawatak-watak at nagsiliparan. Si Zufan naman, dahil sa malakas na puwersang tumama mula sa espada, ay dumura ng isang subo ng matingkad na pulang dugo na may kasama pang mga piraso ng lamang loob. Nang makita ito ni Elder Baihi mula sa malayo, labis siyang natuwa. Ha ha ha! Wala nang lakas ang batang ito para gumamit ng instant movement. Sa 300, pinili pa niya ang pinakamabilis na daan patungo sa kamatayan. Mukhang sumuko na siyang lumaban. Mabuti na rin. Tiyak na nadurog na ang katawan at lamang loob ng taong ito, hindi na niya magagamit ang espadang iyon. Ngayon, isang suntok ko lang para durugin ang Dragon Soul mo at matatapos na ang lahat. Habang nagsasalita si Elder Baihe, parang baliw siyang natutuwa, puno ng kagalakan ang kanyang mga mata. Itinaas niya ng mataas ang kanyang kamao, at sa wakas ay hindi na nakapagpigil, sumugod siya para buong lakas na hampasin ang Dragon Soul. Ang dumadagundong na lilang kidlat, Heavenly Purple Lightning, ay patuloy pa ring tumatama sa kanyang katawan, ngunit hindi siya nito mapigilan. Isang malakas na puwersa ang umugong sa paligid. Nagpakita si Elder Baihi ng masamang ngiti, nakatingin sa nanginginig na Dragon Soul sa ibaba, at bumulong, "Guguho ka na ba? Heavenly Dragon Divine Soul." Itim na enerhiya ang muling bumalot sa katawan ng dragon. Ang lilang higanting dragon, sa isang iglap lang, ay tuluyang naging isang itim na dragon, Heaven-swallowing Demonic Dragon King. Tumingala ito sa langit at umungol ng mahaba. Ha ha ha! Ganoon pala. Sa kritikal na sandali, nagpalit ka pa ng anyo para maging Demonic Dragon King para masipsip ang kalahati ng lakas ko. Ngumisi si Elder Baihi. Ano naman ngayon? Ang natitirang lakas ko ay sapat pa rin para malubhang mapinsala ka. Ang patuloy mong pagpapalit-palit ng anyo ng Dragon Soul ay para lang pahabain ang iyong buhay, pero hindi magbabago ang resulta. Hintayin mong bigyan pa kita ng ilang suntok, tiyak na mamamatay ka. Pagkasabi nito, akmang itataas na ni Elder Baihi ang kanyang kamao nang bigla itong tumigil, na pagtantong ang susunod niyang suntok ay tuluyan ng napalibutan at nahigop ng itim na enerhiya. Ngumisi si Elder Baihi, nyanig ang katawan, at ang malakas niyang puwersa ay nagpahirap sa itim na enerhiya. Ile! Huling hininga na lang. Zufan, ngayon, hindi na magagamit ng katawan mo ang iyong instant movement ability, Void Pupil, tiyak na wala na rin itong silbi. Ang panghigop ng iyong Dragon Soul ay kaya lang kaming pigilan ng 1 o 2 segundo. Kung kasama ang katawan mo, baka makapagdulot ka pa ng banta sa amin. Pero ngayong Divine Soul mo na lang ang natitira, hinding-hindi mo na mababaliktad ang sitwasyon. Mamatay ka na ng payapa. Pagkasabi niya nito, isang sigaw ng takot ang biglang narinig mula sa malayo. Elder Baihi. Nang marinig ito ni Baihi, alam niyang galing ito sa apat na elder. Tumingala siya ng may pagtataka, bakit? Isang elder ang hindi makapaniwalang itinaas ang sariling spirit weapon at sumigaw, ang spirit weapon namin ay hindi nasira. Napailing si Baihi, tiningnang mabuti, at nakita niyang ang apat na elder ay puno ng pagkalito, hawak ang kanilang mga spirit weapon sa harap nila. Si Zufan naman ay walang tigil sa pagdura ng dugo, halatang malapit ng bumagsak. Ang demonyong espada, Heaven Sundering Sword, sa kamay niya ay naglalabas pa rin ng masamang liwanag. Totoo nga hindi nasira. Anong nangyayari dito? Kung hindi nasira ang spirit weapon ng apat na elder, ibig sabihin, hindi nagbanggaan ang mga sandata nila at ang demonyong espada. Kung hindi sila nagbanggaan, bakit malubhang nasugatan si Zufan dahil sa impact at isang Dragon Soul na lang ang natira? Hindi maintindihan ni Elder Baihi, puno ng pagkalito.
Sa sandaling ito, may gumalaw sa espasyo sa likuran niya. Isang malakas na pagnanasang pumatay ang biglang sumugod sa kanya. Nayanig si Baihe, natakot, gustong umiwas, ngunit tila noon lang niya napagtanto na ang kamao niya ay nakahigop pa rin ng mahigpit sa demonic Dragon King. Bagaman ang panghigop ay kaya lang siyang pigilan ng 1 o 2 segundo, sa 1 segundong iyon, naramdaman na niya ang paglapit ng kamatayan. Phew! Dugo ang tumalsik. Ang katawan ni Elder Baihe ay naputol, puno ng gulat at pagkalito ang kanyang mga mata. Tinamaan ako ng patibong. Sa huling sandali ng kanyang buhay, hirap na lumingon si Elder Baihe. Ang kaharap niya ay ang malamig na mga mata ni Zhu Fan. Nagtanong siya ng may takot, ano-ano ang nangyari. Kuk kuk kuk. Umubo ng ilang beses si Zhu Fan, dugo ang umagos mula sa kanyang bibig, ngunit ang mukha niya ay napakakalmado. Malamig niyang sinabi, talagang maingat ka. Ngunit gaano ka man kaingat, ang tagumpay ay nasa isang iglap lang. Ang pagiging kampante ay nagbubunga ng pagkakamali. Ang kailangan ko lang gawin ay paniwalain kang nanalo ka na. Bahagyang nanginig si Elder Baihe. Tumingin siya sa Zhu Fan sa malayo, pagkatapos ay sa Zhu Fan sa tabi niya. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagkalito. Paanong may 2 Zhu Fan dito? Ha ha ha! Kamangmangan ang nagdudulot ng pagkakamali. Ang mga kakayahan ko, hindi niyo palubusang naiintindihan. Ngumisi si Zhu Fan. Sa loob ng kanyang kanang mata, 3 gintong singsing ang nagniningning ng maliwanag. Void People 3rd Stage, Marriage World. Pagkasabi nito, ang Zhu Fan sa malayo na may hawak na demonyong espada at walang tigil sa pagdura ng dugo ay biglang naglaho. Tanging ang Zhu Fan na nakatayo sa tabi ni Baihe ang totoo. Ngumisi siya, nakatingin sa 4 na elder sa malayo. Ilusyon lang yon. Sa isang iglap, naintindihan ng lahat. Noon pa man, alam na ni Zhu Fan na kahit gumamit siya ng displacement papunta kay Elder Baihe, hindi pa rin tiyak na mapapatay niya ito. Kaya ginamit niya ang Dragon Soul bilang pain. Ngunit dahil sa nangyari sa naunang elder, paano basta-basta magpapaloko si Baihe? Kaya gumawa si Zhu Fan ng ilusyon para isipin ni Baihe na ang katawan ni Zhu Fan ay hirap ng lumaban. Sa gayon, magiging kampante itong atakihin ang kanyang Divine Soul. Siyempre, madaling mabisto ang ilusyon. Nang mapansin ng 4 na elder na nagbanggaan ang kanilang spirit weapon at ang demonyong espada, ngunit walang puwersang naramdaman, napagtanto nilang may kakaiba. Ngunit si Elder Baihe na nasa malayo at nanonood lang, paano niya malalaman ang mga ito? Tanging sa pamamagitan lang ng mga mata niya siya makakatingin. Nang makita niyang malapit na siyang magtagumpay, natural na hindi na siya makapaghintay na umatake. Sa iglap na ito, dahil sa pananabik sa tagumpay, muling nahuli ni Zhu Fan ang kanyang kahinaan at matagumpay na napatay ang isa pang elder. Si Elder Baihe ay pumanaw na sa mundo. Ang kanyang katawan na nahati sa 2 ay bumagsak ng malakas sa lupa, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maisara. Sino ang mag-akala na ang isang kagalang-galang na Soul Fusion Realm expert ay mamamatay sa ganito kasamang paraan? Ika-4. Ang 4 na natitirang elder ay labis na nayanig, nakatingin kay Zhu Fan na humihingal at paminsan-minsan ay dumudura ng dugo. Ngunit natakot pa rin sila, hindi sinasadyang napaatras ang kanilang mga paa. Isang batang wala pa sa Void Transformation Realm, napapaligiran ng napakaraming malalakas na kalaban, ang makapatay ng isang Soul Fusion Realm expert ay isang himala na. Ang makapatay ng 2 ay hindi inaasahan. Ngunit nang mapatay niya ang pangatlo, kailangan ng baguhin ng lahat ang kanilang pag-iisip, hindi pwedeng maghintay na lang mamatay. Ngunit ngayong nakapatay na siya ng 4, isa lang ang mapapatunayan nito, talagang napakalakas niya. Sa sandaling ito, ang 4 na elder ay nanginginig na sa takot, hindi lang basta nawala ng pagmamaliit kay Zhu Fan. Hirap silang tingnan ang mabangis na mga mata nito. Ang kanilang mga puso ay sumisigaw, sino ba talaga ang taong ito? Gayunpaman, ang 4 ay mga veteranong cultivator pa rin. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, mabilis silang kumalma, puno ng galit.
Sila ay mga Soul Fusion Realm expert, ngunit napatayan sila ng 4 ng isang batang nasa Radiant stage lamang. Ano pang dangal ang natitira? Kung hindi nila ito mapapatay, paano pa sila haharap sa mundo? Sa wakas, dahil sa pagkawala ng 4 na kasama, nagwala na ang mga elder na ito. Isang sumigaw ng malakas, sugod lahat. Sugod. Basta mapatay lang ang batang ito, kahit anong halaga ay sulit. Pagkatapos, marahas siyang sumugod kay Zufan. Ang ibang nasa Void Transformation Realm ay nahawa sa emosyon at nagpakita rin ng matinding pagnanasang pumatay, sumunod ng malapit. Si Zhao Dezhu ang nangunguna, puno ng pamumula ang mga mata. Sa pagkakataong ito, siya ang humiling sa sekta na kumilos. Ngunit ang resulta ay pagkawala ng 4 na elder. Kung hindi pa niya mahuhuli ang pinuno, hindi siya maglalakas loob na bumalik sa sekta para tumanggap ng parusa, kamatayan lang ang naghihintay sa kanya. Malamig na tiningnan ni Zufan ang mga taong sumusugod na tila gustong dumurog sa kanya. Hinigpitan niya ang hawak sa demonyong espada. Huminga siya ng malalim, pilit na pinakalma ang sarili, kinagat ang labi, at kinaladkad ang kanyang malubhang sugatang katawan para sumugod. Mula noon hanggang ngayon, marahil ay hindi pa nangyari ang ganito, daan-daang eksperto ang pumapalibot sa isang mababang antas na cultivator, at sa gitna ng labanang ito, umabot pa sa puntong langit at lupa ang nayayanig. Walang kapantay ang bagsik. Kung nagpatuloy ang Heaven and Earth Righteous Sect sa organisadong pag-atake, marahil ay hindi ganito kalaki ang kanilang pinsala. Ngunit hindi na maibabalik ang oras. Pagkatapos ng magulong labanang ito, tiyak na maraming mamamatay at masasaktan. Isang grupo ng mga walang utak na Void Transformation Realm Cultivator ang nagpakawala ng kanilang Divine Soul at sumugod kay Zufan. Nagpakawala si Zufan ng Azure Dragon King, bumuga ng dagat ng Dragon Flame, Chaotic Azure Flame, at maraming namatay. Nagpakawala ang Purple Dragon King ng lilang kidlat sa kalangitan, at marami na namang namatay. Ngunit mayroon pa ring walang katapusang Divine Soul na nakalusot sa kidlat at apoy, umatake sa Dragon Soul ni Zufan. Tsay! Isang mahinang tunog. Dumura ng isang subo ng dugo si Zufan, nagdilim ang kanyang paningin at halos himatayin. Ngunit nang maisip niya ang babae sa likuran niya, kinagat niya ng mariin ang dila para manatiling gising. Agad na nagpalit ang Purple Dragon King para maging Demonic Dragon King, sinisipsip ang lakas mula sa hindi mabilang na Divine Soul. Pagkatapos, nagpalit ulit ito para maging Great Strength Crimson Dragon King, iwinasiwas ang buntot, at pumatay na naman ng ilang dosenang Divine Soul. Sa ganitong paraan, walang tigil na nagpapalit-palit ng anyo ang Dragon Soul ni Zufan para harapin ang mga pag-atake ng Divine Soul, nakaligtas sa gitna ng bagyo ng Divine Soul, at unti-unting pinupuksa ito. Sunod-sunod na sigawan ang umabot hanggang langit, ngunit ang Dragon Soul ay patuloy ding tinatamaan, puno na ng sugat, at walang tigil sa pag-ungol. Tiniis ni Zufan ang sakit mula sa mga atake sa Divine Soul. Sumugod siya sa gitna ng mga kaaway, hawak ang demonyong espada, pumapatay ng Diyos kung Diyos ang humarang, pumapatay ng Bodha kung Bodha ang humarang. Namumula na ang kanyang mga mata. Kung saan tumatama ang kanyang tingin, iyon ang sakop ng kanyang pagpatay. Isang malaking grupo ng mga cultivator ang bumagsak. Ang 4 na elder na may hawak na spirit weapon ang nasa unahan, sinasalo ang hindi mabilang na nakakatakot na pinsala mula kay Zufan. Matalas ang demonyong espada, malakas ang puwersa ng 4 na elder. Naglaban sila ng mahigit 100 beses, walang makalamang. Saan ito? Gabi na. Isang taong puno ng dugo ang dahan-dahang gumapang. Ang paligid ay puno ng amoy ng dugo, na nagpaubo sa kanya ng ilang beses, paminsan-minsan ay may sinusuka pa. Ang malamig na liwanag ng buwan ay marahang tumama sa mukha ng taong iyon, si Zhao Dezhu nga. Hinampas niya ang ulo. Nag-isip si Zhao Dezhu ng matagal bago maalala. Inutusan siya ng kanyang guro na puksain ang demonyong si Zufan. Ngunit masyadong malakas si Zufan, hindi siya mahuli ng grupo nila. Sa huli, iwinasiwas ng Great Strength Crimson Dragon King ang buntot nito,
at sa isang iglap ay maraming namatay. Nasa likuran siya, bagaman hindi namatay, nahilo siya at ngayon lang nagkamalay. Ngunit hindi niya alam kung napatay na ba ang batang si Zufan. Dahan-dahang tumingala si Zhao Deziu, tiningnan ang buwan sa itaas, at bumuntong hininga, gabi na. Siguro nahuli na ang batang iyon. Pero hindi ko alam kung gaano kalaki ang pinsala sa ating sekta. Habang iniisip niya ito, tila sinagot ng langit ang kanyang tanong. Ang malamig na liwanag ng buwan ay unti-unting nagliwanag sa paligid niya, nagpapakita ng mga bangkay na nagkalat sa lupa, dugo na umaagos na parang ilog. At ang kinatatayuan niya ay nasa gitna ng ilog ng dugo na ito. Bakit ganito karami ang pinsala? Nanlaki ang mga mata ni Zhao Deziu, tiningnan ang paligid. Sa lugar pa lang niya, mahigit 100 bangkay na ang nagkalat. Ang ilan ay putol pa ang mga kamay at paa, hindi buo ang katawan, patay na patay, imposibleng mabuhay pa. Hindi mapigilang manginig ng katawan ni Zhao Deziu, tuluyan na siyang natulala sa gulat, bumubulong, paano ngayon? Ganito kalaki ang pinsala, hindi ko kayang panagutan ito. On! Bago pa siya matapos magsalita, sa di kalayuan ay biglang umugong ang isang malakas na tunog. Isang malakas na hangin ang umihip na nagpasakit sa kanyang mukha. Nagulat si Zhao Deziu, mabilis na tumapak sa lupa at lumipad patungo roon. Ilang sandali lang, nakita niya ang naglalagablab na apoy at sigawan sa lahat ng dako. Ang Heaven and Earth Righteous Sect ay may natitira na lamang na 100 Void Transformation Realm Cultivator na nagtitipon doon, humihingal ng malakas, masamang nakatitig sa tao sa harap nila. Sa kanilang mga mata ay may gulat at takot, ngunit mas nangingibabaw ang matinding galit. At sa harap nila ay 3 elder. Sa sandaling ito, gusot ang kanilang mga balbas, punit ang damit, at bahagyang nanginginig ang spirit weapon sa kanilang kamay, naglalabas ng mahinang ugong, hindi malaman kung dahil sa takot o sa pagnanasang lumaban. Hindi impossible. Hindi pa siya nahuhuli. Nanliit ang mga mata ni Zhao Deziu, puno ng takot ang puso. Mabilis siyang lumipad pasulong, dumaan sa mga tao, at pumunta sa pinakaharap. Ngunit ang mga eksenang sumalubong sa kanya ay lalong nagpatakot sa kanyang puso, isang hindi maipaliwanag na galit ang biglang sumiklab. Nakita niya, sa sandaling ito, sa harap ng lahat, naroon pa rin ang ulo ng higanteng dragon. Ngunit ang katawan nito ay sira-sira na, basag-basag ang mga kaliskis, at lumalabas ang spirit energy. Tila sa susunod na sandali ay madudurog na ang divine soul nito. Ngunit nakataas pa rin ang buntot nito, mabangis ang tindig, matatag ang mga mata, tulad ni Zufan, hindi natatakot sa kamatayan. At sa harap nito, nakatayo ang isang lalaking basang-basa ng dugo, hawak ang demonyong espada, magulo ang buhok, puno ng dugo ang mukha. Sa kanyang malalim na mga mata ay may lumalabas na lilang liwanag, heavenly purple lightning, walang ekspresyon ang mukha. Ang buong katawan niya ay puno ng dugo, walang bahaging buo. May ilang bahagi pa nga natuyo na ang dugo. Ngunit kahit na, ang lalaking iyon ay tuwid pa ring nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat galaw ng mga tao sa harap niya. Gayunpaman, sa kanyang mga mata, wala na ang dating liwanag. Isang mahinang tunog. Bahagyang gumalaw ang paa ng isang elder. Agad na nag-react ang lalaking iyon, nayanig ang katawan, at itinutok sa kanya ang espada sa kamay. Nagulat ang elder at mabilis na umatras, kumunot ng husto ang noo. Ang elder na iyon, habang nakatingin sa tao sa harap niya, ay nanginginig na nagsabi, Zufan. Tao pa ba siya? Sinira na natin ang katawan niya ng ganito, dapat ay nadurog na ang lamang loob niya. Pero nakapatay pa rin siya ng isa nating elder. Hanggang ngayon, 3 o 4 na raang Void Transformation Realm Cultivator at 5 Soul Fusion Realm Elder na ang namatay sa kamay niya. Malubha na rin ang pinsala sa kanyang Divine Soul at katawan. Mahirap paniwalaan na nabuhay pa siya hanggang ngayon. Hindi kaya kailangan pang madurog ng tuluyan ang divine soul niya bago siya mamatay. Tama. Masyadong mahirap kalaban ang batang ito. Talaga bang nasa radiant stage lang siya?
Nanginginig ang balat sa mukha ng isa pang elder, humihinal ng malakas, buong katawan ay umaagos ang dugo. Mahigpit niyang tinitigan si Zufan, may bahid ng panginginig ang mukha. Pero para sirain ang divine soul niya, kailangan nating maghanda na mapuksa ang buong hukbo. Huwag ninyong tignan na parang mamamatay na siya ngayon, pero nararamdaman kong hindi basta-basta mamamatay ang taong ito. Kung gusto nating tiyakin ang pagkamatay niya, kailangan pa nating magbayad ng malaking halaga. Hay! Akala ko pa naman madaling misyon lang ito, hindi ko inaasahang ganito pala kahirap lutasin. Nang marinig ito ng dalawa pang kasama, sunod-sunod silang tumango bilang pagsang-ayon. Tama. Ngunit habang nag-uusap silang tatlo, isang malakas na sigaw ang biglang umalingaw-ngaw. Natigilan ang lahat, lumingon, at nakita si Zhao Deziu, hindi alam kung kailan, na naglalakad ng paika-ika patungo sa kanila, mukhang gulat at nag-aalala. Sa bibig niya ay bumubulong, "Tatlong elder, ano ang sinasabi ninyo? Gaano kalaki ang pinsala natin sa pagkakataong ito?" 400 Void Transformation Realm Expert at 5 Soul Fusion Realm Elder. Napailing ang tatlo, nagkatinginan, at lahat ay bumuntong hininga, bahagyang tumango. Nayanig ng malakas ang katawan ni Zhao Deziu, nanigas, at lumingon patungo kay Zufan, wala ng liwanag ang mga mata. Pagkatapos huminga ng ilang beses, puno ng galit ang mukha, sumigaw siya ng malakas, "Zufan! Bakit hindi ka pa mamatay? Alam mo bang ako ang humiling sa sekta para sa misyong ito? Ang resulta, ganito kalaki ang pinsala. Paano ko ito ipapaliwanag sa sekta?" Ang sigaw ni Zhao Deziu ay umalingaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Tanging si Zufan lang ang tila walang narinig, tahimik lang na nakatayo roon, may malamig na liwanag na nagmumula sa kanyang mga mata. Nagpadala ng 500 Void Transformation Realm Expert, 8 Elder, para labanan ang isang cultivator na wala pa sa Void Transformation Realm. Naglaban sila ng isang araw at isang gabi, hindi pa rin siya nahuli, at mahigit kalahati pa ng puwersa ang nawala, pati 5 elder ang namatay. Si Zhao Deziu ay tila tinamaan ng katotohanan ito, ang kanyang mahinang puso ay bahagyang hindi na makontrol. Nagwala siya at sumigaw, "Ang lakas ng 500 tao ng Heaven and Earth Righteous Sect ay naharang mo mag-isa rito, hindi makagalaw ng kalahating hakbang sa loob ng isang araw at isang gabi. Zufan! Sino ka ba talaga? Bakit hindi ka mamatay? Ang kinabukasan ko. Ang buhay ko. Lahat ay masisira sa kamay mo." Walang tugon. Si Zufan ay nakatayo lang doon na parang estatwa. Malamig siyang tiningnan ng lahat. Paminsan-minsan, may mag-iisip sandali, titingin kay Zhao Deziu at magpapaalala, "Senior brother, mali ka. Hindi isang araw at isang gabi, kundi 3 araw at 3 gabi." Nayanig ang katawan ni Zhao Deziu. Napaupo siya sa lupa, tuluyan ng natulala sa gulat. "Ako nahimatay ako ng 3 araw at 3 gabi. At ang batang ito, napigilan kayo ng 3 araw at 3 gabi?" Namula ang mukha ng 3 elder nang marinig ito, bahagyang nahihiyang yumuko. Ganito karaming tao, sa loob ng 3 araw at 3 gabi, hindi pa rin nahuli ang isang batang wala pa sa Void Transformation Realm. Talagang nakakahiya. Ngunit sa sandaling ito, si Zufan na matagal nang hindi nagsasalita ay biglang nagpakawala ng isang mahinang tawa na may tigas. "Ha ha ha. Ganoon pala. 3 araw at 3 gabi na pala. Kung gayon, hindi ninyo na siya mahahabol." Pagkasabi nito, blag. Bumagsak si Zufan kasama ang demonyong espada. Ang ulo ng malaking dragon soul ay bahagyang pumikit din, dahan-dahang naglaho. Tanging ang mahabang espada na yon, whoosh, pumasok sa loob ng katawan ni Zufan at hindi na nakita. Hindi mapigilang matigilan. Nagkatinginan ang lahat, hindi maintindihan. Paano ang lalaking ito na sa loob ng 3 araw at 3 gabi ay walang sinuman ang makatalo, ay biglang bumagsak sa isang iglap. Si Zhao Deziu ay tulala rin. Sa sandaling ito, isang elder ang lumapit sa harap ni Zufan, sinuri ang kanyang katawan, tumango, at bumuntong hininga, ganoon pala. Matagal na siyang patay.
Ano? Patay na siya. Hindi mapigilang matigilan si Zhao Deziu, nagulat na sumigaw. Pero kanina siya eh. Umiling ang elder na yon nang walang magawa at malalim na nagsabi, iyon ang huling hininga niya. Para pigilan tayong habulin ang mga babaeng iyon, umasa siya sa hiningang iyon para labanan tayo ng 3 araw at 3 gabi. Sa katunayan, ang katawan niya ay marahil matagal nang namatay. Ang divine soul niya ay may natitira na lamang na isang hininga. Ito. Hindi nakapagtataka. Puno ng sugat ang buong katawan niya, bawat isa ay nakamamatay. Pero nakatayo pa rin siya hanggang ngayon. Yun pala, matagal na siyang bangkay na walang kaluluwa. Huminga ng malalim ang isa pang elder, nakatitig sa katawan ni Zhu Fan, bahagyang tumango. Karaniwan, kapag namatay ang katawan, ang divine soul ay agad na nawawala, hindi na makokontrol ang katawan. Ngunit siya nagawa niyang gamitin ang isang huling hininga para kontrolin ang katawan hanggang ngayon. Napakatibay ng kalooban. Bagaman nasa demonyong landas, isa rin siyang bayani. Hindi lang yon. Ito ay talagang isang halimaw na laban sa langit. Kumislap ang liwanag sa mata ng pangatlong elder, dahan-dahang lumapit. Tiningnan si Zhu Fan na nakahiga sa lupa, kitang-kita ang pagnanasang pumatay sa kanyang mga mata. Huwag ninyong kalimutan, habang tinitiis niya ang malubhang pinsala sa Divine Soul, kinokontrol pa niya ang sirang bangkay na ito para labanan tayo ng 3 araw at 3 gabi. Kahit na bayani pa siya, pinakamatagal na ang makontrol ang katawan ng ilang sandali lang. Nakakita na ba kayo ng taong kayang kontrolin ng sabay ang Divine Soul at ang bangkay niya? Ang taong ganito, kung mabubuhay pa, ay masyadong mapanganib. Nanginig ang puso ng 3 elder, nagkatinginan, bahagyang tumango. Pagkatapos, kumislap ang liwanag sa kanilang mga mata, sabay-sabay na nagsabi, patayin. Pagkasabi nito, itinaas ng 3 ang kanilang mga braso, diretsyo itong ibababa sa walang galaw na bangkay ni Zhu Fan. Ngunit sa mismong sandaling ito, biglang may nagbago. Isang guhit ng gintong liwanag ang dumaan sa harap ng kanilang mga mata. Pang! 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 3 pagsabog ang narinig. Ang 3 sa isang iglap ay nasipapalipad. Nang makatigil sila at tumingala sa harap, nakita nilang nakatayo roon ang isang binata. Yilin? Bakit ikaw? Nanliit ang mga mata ni Zhao Deziu, hindi mapigilang sumigaw sa takot. Hindi man lang siya sinulyapan, si Yilin ay nakatutok lamang ang tingin kay Zhu Fan sa lupa. Dahan-dahan siyang yumuko at ipinasa nito sa kanyang balikat. Nang makita ito ng 3 elder, hindi nila mapigilang magulat at sumigaw, anong ginagawa mo? Ibaba mo siya. Ile! Gusto ninyo siyang patayin? Ngumisi si Yilin, puno ng pamamaliit ang mukha, habang nakatingin sa 3, nagpapakita ng pagkasuklam. Hindi kayo karapat-dapat. Kumunot ang noo ng 3, unti-unting nagdilim ang kanilang mga mukha, may bahid ng kaseryosohan sa kanilang mga mata. Bagaman hindi pa sila nakakapunta sa Double Dragon Gathering, base sa ulat ni Zhao Deziu, alam nilang si Yilin, ang pangalawang ranggo sa Double Dragon Gathering, ay kasing hirap kalaban ni Zhu Fan. May mga pagkakataon pang ang natatalo niya si Zhu Fan. Ang ganitong klasing eksperto ay tiyak na kasing antas ng halimaw na si Zhu Fan. Isang Zhu Fan pa lang ay ganito na ang inabot nila. Kung si Yilin naman ang lalaban sa kanila, sa totoo lang, wala silang kumpiyansa. Ngunit kung hahayaan nilang mabuhay si Zhu Fan, hindi sila papayag. Sa bagay, napakalaki na ng ibinayad nilang halaga. Kung wala silang maiuwing tagumpay, wala na silang mukhang ihaharap pagbalik sa sekta. Kaya't isang elder ang humakbang pasulong, hawak ang spirit weapon, na tila nangungumbinsi ngunit may halong babala, ang mystical heathen sect at ang heathen and earth righteous sect ay parehong nasa matuwid na landas, parang magkapatid. Yilin, matagal na naming naririnig ang iyong pangalan. Bilang haligi ng matuwid na landas sa hinaharap, bakit ka naliligaw ngayon at gustong iligtas ang batang demonyong ito? Dapat mong malaman, kung hindi siya alisin, sa hinaharap, magiging malaking banta siya hindi lang sa lahat ng matuwid na sekta, kundi pati na rin sa iyo.
Ang titulo ng numero unong tao sa West State, hindi kaya gusto mo itong ibigay sa kanya, hayaang makuha ng demonyong iyon. Ha ha ha. Ngayon, kaming Heaven and Earth Righteous Sect ang humaharap para puksain siya, para alisin ang demonyo at ipagtanggol ang matuwid na landas, itinuturing din itong pagprotekta sa dangal ng matuwid na landas ng West State. Dapat ay magbulag-bulagan ka na lang, ibaba mo siya, pagkatapos ay umalis ka na. Hindi ka rin sisisihin ng iba na naiinggit ka sa may talento at inalis ang karibal. Hindi madudumihan ang kamay mo, makakakuha ka pa ng reputasyon. Isang bato, 2 ibon. Manahimik ka. Maganda ang pagkakasabi ng elder na yon, may dating na makatarungan, may benepisyo sa reputasyon, at hindi pa madudungisan ang sarili. Inakala niyang kapag narinig ito ni Yelin, dapat ay masisiyahan itong sumang-ayon. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, isang malakas na sigaw ang biglang umalingaw-ngaw, pumutol sa kanya. Hindi mapigilang matigilan, tumingala ang elder na iyon, at nakita si Yelin na may madilim na mukhang nakatingin sa lahat, puno ng galit ang mukha. Natalo kung natalo, nanalo kung nanalo. Ako, si Yelin, bakit ko kailangang gumamit ng ganitong maruming paraan para alisin ang kalaban, para dumihan ang pangalan ko bilang tagapagmana ng Saint Beast? Tagapagmana ng Saint Beast. Nayanig ang puso ng lahat, nagkatinginan, puno ng pagkalito ang mukha, hindi maintindihan kung ano ang tagapagmana ng Saint Beast. Ile! Isang grupo ng mga hamak at walang hiyang mortal. Ang pagsasabi nito sa inyo ay parang pagtugtog ng lira sa baka. Tiningnan ang mga mukhang puno ng pagkalito ng lahat, ngumisi si Elin ng may pamamaliit. Pagkatapos, lumingon siya at tinitigan si Zhu Fan sa kanyang balikat, bumuntong hininga, ang nag-iisa kong kauri isa lang siya. Pagkasabi nito, biglang kumislap ng gintong liwanag ang kamay ni Elin. Isang maliit na bola na kasinlaki ng palad ang lumitaw. Sa loob nito ay may kumikislap na gintong liwanag, mainit na naglalagablab, heaven burning golden flame, na walang tigil sa pagsunog. Nang makita ito ng lahat, nanginig ang kanilang mga puso, hindi sinasadyang napaatras ng isang hakbang, puno ng takot ang mga mata. Bagaman hindi nila alam kung ano ito, naglalabas ito ng ganitong mapanirang lakas na nagpatakot sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Naiisip nilang ang bagay na ito ay tiyak na napakatakot, hindi nila kayang tiisin. Kahit ang 3 elder ay hindi mapigilang lumunok, puno na ng pawis ang kanilang noo. Nanginginig ang mga mata habang nakatitig sa gintong bola. Yelin! Ano ba talaga ang bagay na yan? Nanginginig ang katawan ni Zhao Dezhu, sa wakas ay nagkalakas loob na sumigaw. Sinulyapan siya ng masama ni Yelin, umisi, at umismid, isang grupo ng mga mamamatay na tao, wala kayong karapatang malaman. At sino ang nagsabing magkapatid tayo? Sa mundong ito, iisa lang ang nasa parehong landas ko. Ang iba. Hindi karapat-dapat. Pagkasabi nito, nanlamig ang mga mata ni Yelin at biglang iwinasiwas ang braso, itinapon ang gintong bola. Nang makita ito ng lahat, natakot sila ng husto, gustong tumakbo. Ngunit huli na ang lahat. On! Isang pagsabog ang umabot hanggang langit. Ang tunog ay yumanig sa kalangitan, bumasag sa kawalan, at nagpunit sa lupa. Ang gintong bola, sa ilalim ng mga matang puno ng takot ng lahat, ay biglang sumabog. Ang nagniningas na gintong apoy, tulad ng isang bulaklak na namumukadkad, ay biglang kumalat sa paligid. Sa isang iglap ay umabot ng libu-libong milya, bumuo ng dagat ng naglalagablab na apoy. Sinusunog ang kalangitan hanggang sa ito ay mabaluktot, na tila sa susunod na sandali ay tuluyan ng guguho. Si Zhao Dezhu at ang mahigit 100 eksperto, kasama ang 3 elder, ay hindi man lang nakasigaw, sa isang iglap ay tinupok na ng gintong apoy na ito, naging abo, at naglaho ng walang bakas. Ang naglalagablab na apoy ay sumunog sa lahat ng dako. Ang libu-libong milyang sakop ay naging isang sunog na lugar. Lahat ng bagay ay nasunog hanggang maging abo. Tila ang lugar na ito ay isang dagat ng apoy mula sa impyerno. Malamig na tiningnan ni Yelin ang lahat. Pagkatapos ay binuhat ang katawan ni Zhu Fan at unti-unting naglaho sa dagat ng apoy na yon. Sa kabilang banda. Hush! Hush!
Hush! Sa madilim na kalangitan ng gabi, tatlong sinag ng liwanag ang mabilis na dumaan. Si Chu Qingcheng ay hila-hila ang kamay ni Shwiru Ohua at Dan mabilis na lumilipad pasulong. Sa kanyang mga pisngi, kitang-kita ang mga bakas ng luha. Sister Qingcheng, 3 araw at 3 gabi na. Siguro hindi na nila tayo hahabulin pa. Huminto muna tayo para magpahinga, mungkahi ni Dan nakatingin sa pagod na anyo ni Chu Qingcheng. Bahagya ring tumango si Shwiru Ohua, nangungumbinsi, tama, Qingcheng. Kung magpapatuloy ka ng ganito, makakasama sa katawan mo. Mas mabuting huminto muna tayo sandali para magpahinga. Baka mamaya, mahabol na tayo ni Zufan. Hindi pwede. Ito ang pagkakataong mabuhay na pinaghirapan ni Zufan para sa atin. Paano natin siya bibigyan? Marahang binuksan ni Chu Qingcheng ang kanyang mga mata, mariing kinagat ang labi. Sa kanyang mga mata, tila may namumuong luha na naman. Buong tapang niyang sinabi, bago tayo makarating sa Double Dragon Manor, hinding-hindi tayo pwedeng huminto kahit isang saglit. Ang mga salita ni Chu Qingcheng ay napakatatag. Nagkatinginan ang dalawa pang babae, umiling na lamang ng walang magawa at bumuntong hininga. On! Ngunit sa sandaling ito, sa malayong kabundukan, biglang sumabog ang isang nakakagulat na lagablab ng apoy. Sa isang iglap, kumalat ito ng libu-libong milya, walang tigil. Ang naggangalit na alon ng apoy ay kumalat sa 4 na direksyon, tinupok ang kagubatan sa paligid, at ginawa itong patag na lupa. Si Chu Qingcheng at ang 3 pa na lumilipad sa himpapawid ay naapektuhan din ng init na alon na ito. Biglang tumagilid ang kanilang mga katawan at blood. Bumagsak sila sa lupa. Nang makatayo sila at tumingin sa malayo, tuluyan na silang natulala sa gulat. Nakita nila sa malayo ay isang dagat ng apoy na parang impyerno. Anumang buhay na nilalang ay nalipol. Kahit na ang 3 ay nasa layong 10,000 milya, nararamdaman pa rin nila ang nakakapaso na init na tumatama sa kanilang mga mukha. May isip nila kung ano ang kahihinatnan kung nasa loob sila ng apoy na iyon. Diyos ko! Anong nangyari doon? Bakit may ganoon kalaking apoy? Nanliit ang mga mata ni Dan sumigaw sa gulat. Pagkatapos, bigla siyang may naalala, sumigaw, doon hindi ba't iyon ang lugar ni Kuya Zoe? Dan Ngunit bago pa siya matapos magsalita, sumigaw si Shwiru Ohua, masamang tinitigan siya, at pinatigil siya. Noon lang nakita ni Dan si Chu Qingcheng na nakatingin sa naglalagablab na apoy sa langit. Siya ay tulala, 2 linya ng luha ang dumadaloy sa kanyang pisngi. Zufan! Sumigaw ng malakas si Chu Qingcheng, tumayo, at gustong lumipad pabalik doon. Ngunit hinila siya ni Shwiru Ohua. Qingcheng! Nababaliw ka na ba? Ganoon kalaki ang apoy doon. Kung pupunta ka roon, tiyak na mamamatay ka. Wala akong pakialam. Marahas na umiling si Zufan, tila nawala na sa katinuan, kaawa-awang sumisigaw, nagpupumiglas na makawala. Walang magawa, naggalit ang ngipin si Shwiru Ohua, at hinampas siya sa leg, na nagpahimatay kay Chu Qingcheng. Tiningnan nila ang naglalagablab na apoy sa langit, pagkatapos ay si Chu Qingcheng na walang malay, ngunit patuloy pa ring lumuluha, at sabay na bumuntong hininga. Hindi pa nila nakikita kailanman ang babaeng ito na karaniwang mahinahon at elegante na maging ganito kabaliw. Makikita kung gaano kalalim ang pagmamahal niya kay Zufan. Nasaktan ang puso, tiningnan ni Dan si Chu Qingcheng ng may awa, pagkatapos ay si Shwiru Ohua, at malalim na nagsalita, Sister Ohua, ano ang gagawin natin ngayon? Ano pa? Dalhin si Qingcheng sa Double Dragon Manor. Doon lang tayo magiging ligtas. Pero si Kuya Zu. Nag-aalalang tanong ni Dan muling lumingon sa naglalagablab na apoy. Bumuntong hininga si Shwiru Ohua nang walang magawa. Ganyang klaseng apoy na umaabot sa langit, bihira sa mundo. Wala tayong magagawa. Sana mapalad siya. Ngunit nang muli niyang tingnan ang dagat ng apoy, umiling na lamang siya ng mapait, puno ng kalungkutan ang mga mata. Nang makita ito ni Dan yumuko na lamang siya, tahimik na umiiyak.
Sa puso niya, naiintindihan niyang sa ilalim ng ganoong kasindak-sindak na sakuna, si Zufan marahil ay wala ng pag-asang mabuhay pa. Pagkatapos, dala ang kalungkutan sa puso, pinasa nila si Chu Qingcheng at nagpatuloy patungo sa Double Dragon Manor. Kasabay nito sa wine-gazing city sa Loklan. Si Lu Yunxiang, na tahimik na natutulog sa kama, ay biglang nagising, napaupo, at sumigaw ng malakas. Puno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Sa kanyang mga mata na kasing lalim ng mga bituin, puno ito ng takot. Kriet. Isang mahinang tunog. Marahang bumukas ang pinto ng silid. Sunod-sunod na nagmamadaling yapak ang narinig. Ang grupo ni Lu Yunxiang at Lu Yunhai ay nagmamadaling pumasok sa kanyang silid. Nang makita ni Lu Yunxiang ang ganitong eksena, hindi niya mapigilang umupo sa gilid ng kama niya at nag-aalalang nagtanong, Yunxiang, anong nangyari? Bakit ka biglang gumamit ng buong lakas at sumigaw ng malakas? Nagulat ang lahat sa pamilya. Ano ba talaga ang nangyari? Ate si Zufan patay na siya. Nanginginig ang labi ni Lu Yunxiang, biglang napahagulgol at sinabi. Nayanig ng malakas ang katawan ni Lu Yunhai, hindi makapaniwala, Yunxiang. Anong pinagsasabi mo? Hindi ba't ikinasal na siya kay Pavilion Head Chu at naging sect master na ng Demon Scheming Sect? Dapat masaya siyang nabubuhay ngayon. Paanong bigla na lang Kumislap din ng luha ang mga mata ni Lu Yunxiang, nasasaktan ang puso. Hindi ko rin alam Dahan-dahang umiling si Lu Yunxiang, yumuko at humikbi. Pero nakita ko si Zufan ang eksena kung saan si Zufan ay bumagsak sa isang lawa ng dugo pagkatapos ay tinupok ng isang kumpol ng gintong apoy. Punong pamilya, si Binibining Yunxiang ay ang banal na babae, saintess, ng imperyo, magaling sa pagtingin sa kapalaran. Bagaman sinasabing si Butler Zuo ay hindi taong kayang igapos ng kapalaran, ang ganitong mga pangitain kung walang apoy, paano magkakaroon ng usok? Marahang hinaplos ni Leng Wuqiang ang kanyang balbas, nakatayo sa gilid, nag-iisip ng malalim, seryoso ang mukha. Kumulot ang noo ni Lu Yunhai, nag-isip sandali, biglang iwinasiwas ang kamay, at sumigaw ng malakas, mga tauhan. Mabilis na magpadala ng mga espiya para alamin ang galaw ng Demon Scheming Sect. Mabilis na mag-ulat. Opo. Mula sa labas ng silid, biglang umalingaw ang isang malakas na sigaw.